Ayan, hello po, magandang gabi po sa bawat isa. And welcome po sa Speak Live, day 64. Ayan po, magandang gabi po minsan pa sa bawat isa. Hello po. Wala pa po masyadong tao na po. So magandang gabi sa bawat isa at welcome po sa Speak Live, day 64. Ayan. Um, At ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Yan. So, simulan na po natin na mag-tag sa ating mga invites, kapatid, kaklase, kasama sa trabaho, syempre yung ating mga kapamilya, na po, at magandang gabi po. Ayan, nakita ko po nagtatagpo na po si Brother Jerry, Brother Roger, Sister Jenny Rose, and Sister Chris. So, shoutout na po sa inyo, maaga pa lang. Maraming salamat. And let's keep tagging po our invite sa gabing ito para po sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Let's keep tagging po. And po, bigyan ko po kayo ng another 2 minutes para po makapag-start na po tayo sa ating gawain. Maraming salamat po. So 7:37 po tayo po ay magsisimula na po. Maraming salamat at let's keep tagging po our invites. Yan po, salamat po. Yan, nakita ko po si Sister Christine. Hello po, magandang gabi. Si Pastora Birna. Brother Jeff, hello.
Ayan po. So, magandang gabi po at tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Yan po. So, magandang gabi. Minsan pa, ano po, at ako po si Pastor Jay from FOM Antipolo Dulong Crusher at tayo po ay magsisimula na po ng ating gawain sa gabing ito sa Speak Life Day 64. Po. So, sa ating pong panimula sa gabing ito para sa ating sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na po ay tayo po muna ay manalangin. Po, let's pray. Okay po. So, let's pray. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito sa ah, binigay mo na opportunity, Lord, sa iyong likod, Panginoon, para minsan pa kami, Lord, ay makapagbahagi ng iyong salita sa pamamagitan, Lord, ng online platform na ito, Lord, through Speak Life, live streaming, Panginoon. And truly, Lord, this is an opportunity para sa bawat isa sa amin na kami, Lord, ay ah, makapakinig ng iyong salita at matuto at mas makilala ka, Panginoon, ng mas malalim, Panginoon, at mas personal, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. At sa gabing ito, tulungan mo kami, Panginoon, na yung aming maririnig, Panginoon, ay aming tunay nga, Lord, na hindi lamang, Lord, pakinggan ah, sa isang tainga at lumabas sa kabila, kundi, Lord, ito, Lord, ay patuloy, Lord, na ma-digest, Lord, namin, Panginoon. Magkaroon kami, Lord, ng kalinawan at tunay, Lord, na pagkakakilala sa tunay at nag-iisang Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Magandang gabi po. Minsan pa. Yan. So, let's keep tagging po, no, para sa ating Speak Life night. Ayan. So, again, ngayon po ay ika-64 days na po ng ating Speak Life and salamat sa Lord sa kanyang patuloy na pagsama sa atin na po nakaka 64 days na tayo. So um, ano po, no, ang bilis ng ng mga araw na po. Imagine lagpas na po tayo ng kalahati ng ating Speak Life na po live streaming. So para po sa aking patotoo ngayong gabi na po ang pinagpapasalamat ko sa Lord ay na po ay ang patuloy niyang pag-guide sa akin na po bilang ako po ay ang pastor po ng Dulong Crusher. So ah okay. So ah tunay nga po, no, na challenge siya, no, sa akin at hmm, gano'n din po, 'no, opportunity para ako ay grow po. Ah, hindi biro yung paghawak ng isang church. So, ang Dulong Crusher ay bago pa lamang po na iglesia, ano po, masabi po na masabi ko personally, 'no po, na ito pa rin po talaga ay I mean, ito ay medyo may katagalan na sa taon, pero ano po, ito po ay bago pa rin, ano po, kumbaga ay bata pa. So, salamat sa Lord kasi siya ang patuloy nagga-guide sa akin sa pamamagitan rin nung mga ating pong mga leaders sa church, pagga-guide na po ay patuloy na ah, ang Lord na po ang nagsusupply sa mga pangangailangan ko spiritually bilang pastor na po. At sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon, provision ng Panginoon na po ay ah, hindi lang basta nairaraos kundi nasa-serve ng kumbaga nasa-serve natin yung purpose natin, no, bilang mga Kristiyano na po at challenge rin na siyempre na po na iba-ibang mga edad
na po mas matanda pa sa akin. Pero yun po, salamat sa Lord kasi yun ako ay sinu-sustain ng Panginoon at malaking tulong rin na po yung ating mga ginagawang pag-aaral sa church. Yan po, para po tayo ay ma-sustain spiritually ng Panginoon, not only with knowledge, but tayo ay ini-equip ng Lord sa totoong ano po, totoong hamon or laban ng buhay. Ano po. So, yun lamang po at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ano po. At ngayon po, dako po tayo sa ating recap. So, ako rin po yung nag-speak last Sunday sa Dulong Crusher, pero pinanood ko rin yung preaching ni Pastor kahapon po. And siguro isa yung mai-share ko po no na nabanggit ni Pastor last or kahapon ano po ay kumbaga sabi ni Pastor po no na proclaiming God is proclaiming the gospel po at malaki ang kinakailangan natin sa pagkaunawa ng kung ano ba yung gospel na po para po na po mai-share din natin kung ano ba talaga at sino ba talaga ang Panginoon, ano yung ginawa niya na po. Hindi lamang po tayo magbase sa kung ano lamang po yung ating mga natutunan na po na nung una, kundi nagpapatuloy tayo po no sa pagkilala sa Panginoon na po at gayon din po no na sabi dito po ano, sabi ni Pastor, hindi not verbatimly no po, sabi ni Pastor dito, kumbaga kung yung nakikita sa atin no po ay hindi tumutugma doon sa gospel na ating pinananampalatayanan no, o yung mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo Jesus. Kung hindi tumutugma siya doon, no, it could mean to us na ano po, na hindi talaga natin nakikilala ang Diyos. And hindi natin naunawaan ano nga ba talaga yung gospel po. And bilang mga mananampalataya ano po ay we cannot really proclaim God if we do not know Him. Ano po? Paano natin ipapakilala ang Diyos na po kung personally ay hindi naman natin siya kilala po. So, yan po. So, and bilang mga Kristiyano na po, believers, it is our duty to really preach the gospel po. Baga, it is one of our job description bilang mga mananampalataya na po. So, yun lamang po. At dako po tayo sa ating exhortation ngayong gabi. Po. So, makipags po kayo sa akin na po sa Acts 17:22 to 29. Basahin po natin ng yan po. Basahin ko na lang po sa ano po, wikang Tagalog. Yan. 22. Sabi po dito, at tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasampun din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi nakikilala. Iyon ngang inyong sinasamba na hindi pagkakakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Okay, 24. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. 25. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga
kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Okay? 27, upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo'y na may sa kanyang lahi. 29, yamang tayo nga lahi ng Diyos ay hindi mararapat nating isipin na sukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. So, yan po, no? Ang ating pong tema for this month is proclaiming Christ in the cities. Yan po, okay, so sa stage na to, na po, from last month na po ay nakapasok na tayo po sa city, no, na break or nag-collapse na yung wall of Jericho na po. So this time we preach or we proclaim Christ in the cities. Okay? So sa pag-aaral po natin ngayong gabi na po, may pag-aaralan natin na po, pamagatan natin na po yung ating pag-aaral ngayong gabi na knowing, worshiping, and responding to the true God. Okay? So, first, na po, bilang mga mananampalataya po, no, it is our responsibility and it should be our burden na po to uh, preach the gospel po. And ito pong pangyayaring ito sa tagpo ng Acts 17 is really a very good example of how should we uh, evangelize or paano ba natin ibabahagi ang mabuting balita ni Kristo, no? Um, so from mga 16 days na po na nating napapakinggan what really it is, no, happening sa Athens at that time, and even I believe until now na po sa sa Grecia na po ay yun talaga po, no, yung kanilang kultura na po, they believe in many gods, no. Narinig na natin na po na isa-isa na ng mga speakers natin po, no, na itong mga to no po ay talagang naniniwala na po sa iba't ibang Diyos po. So which kung titingnan po natin na po sa ministry ni Apostle Paul dito po, no, one effective strategy na ginawa ni Apostle Paul po ay observing ano ba yung culture no po, tradition dito sa lugar na to, no. Kumbaga nakatulong ito sa kanya na po. Kumbaga sabi nga po dito no, nung nakita niya to, no, siya po ay na parang kumbaga may pagkainis pero may compassion na po. Kumbaga ito po ay nakita niya as an opportunity, no, an open door to preach the gospel na po. Hindi niya kinondemn, no, yung mga tao, but nakita po natin na kumbaga itong pagkakaalam niya sa mga bagay na to, no po, ay naunawaan niya, no po, nakilala niya yung kultura ng mga taong ito, and ano po, naging paraan ito para ano po, kumbaga mai-open sa kanila ano ba talaga yung katotohanan pagdating sa Diyos. Na po, sino ba talaga ang Diyos? Ano ba talaga ang Diyos? Na po, marami kasing mga paniniwala ang mga taga-Athens na po.
napag-usapan na po natin po yung mga Epicureans and Stoics, no? Different beliefs. So, and itong mga taong ito, hindi lang sila basta, kumbaga po ay, um, basta lamang na marurunong, no? Ang ano po, ang Greece po kasi na po, kung di ako nagkakamali, ito daw ay ano po, cradle for Western civilization. So yung pagdating sa pag-unlad no po sa iba't ibang mga aspeto, no? For example, architecture, no? Yan, philosophy, no? Diyan sila kilala, no po. So they are advancing in those things, no po. Um, so dito na po, in-identify ni Paul yung mga beliefs o paniniwala ng mga tao, no? Ah, and sa pamamagitan nito, no, ay naibahagi niya kung ano ba talaga yung or sino ba talaga yung sinasabi nila na unknown God for them, no po. So now, hindi naman natin 'to pwedeng sabihin na ah, ito ba ay para lamang sa kanila since they have these idols, no? Katulad nung mga napakinggan natin sa previous mga discussions natin na po, no? Even Christians today, no? We have beliefs, practices, no po, tradition na akala natin ay yun ay naayon sa salita ng Diyos, no? Naayon sa katotohanan. But only to find out sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, tayo po ay ano po, na itama, no po. So, for example, no, before aminin man natin sa hindi, no po, we thought that God's presence, no, was about roller coaster of emotions, no po, na kapag grabe yung tugtugan, maganda yung tugtugan sa church, we think na yun na yun. Andun na yung presensya ng Lord, no? At kumikilos ang Lord po at pagka speaking in tongues, no po, kapag may nangingisay, may nanginginig, no, we thought na yun ang Lord, no, but only to find out na po sa pamamagitan, let's say, ng turo na po ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, no, yung tinatawag na orderly worship, no po, nalaman natin na yung mga bagay pagdating diyan po ay dapat nasa kaayusan, no po. So, okay. So we thought, or marami sa atin, no, ang pagkakaintindi na worship is equivalent to singing, or singing is equivalent to worship, no? Pero hindi. Romans 12:1 and 2 tells us what worship is, no po? To offer our lives as living sacrifice, holy and acceptable to God, no? That is our acceptable service or worship sa Panginoon, po. Not by singing, not by any rituals na ginagawa ng tao, po. So, ganoon din po na itatama tayo sa pamamagitan ng pagkakaunawa, no po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no po. Uh, Another epic example, yan, kung meron po siguro kung meron kayong naiisip na po ng mga beliefs na sa tingin natin dati ay tama na po at na kumbaga na renew yung ating pag-iisip na po ay malaya nyo pong i-comment yan para mabasa ko rin po. No, meron pa yan. For example, ito, po ang pagkakaintindi, ang paniniwala is that all religion leads to the same God, no? Kumbaga, Muslims, born again Christians, Catholics, Hindu or other or iba't ibang mga reliyon, no? Ay isa lamang ang sinasamba. But through the word of God,
promised to the Father, but by me. So we know that. So through God revealing Himself in the flesh through Jesus Christ, na po na nalaman natin, no, na there's only one way, no, to salvation, and there's only one way to heaven, no, and that is through Jesus Christ, no, through believing in Jesus Christ. Okay? And sabi rin sa Acts 4:12, no other name under heaven by which we must be saved. Okay po? So, uh, meron din no po yan na ano po common to no na nababanggit ng mga nag-share no na God is only love and no judgment, no. Hindi naman judgmental ang Lord, no, but the word of God clearly states, Romans 11:22, Romans chapter 2, no po, Romans 11:22, no? Basahin natin yung Romans 11 verse 22. Sige po. Okay po. Okay. And Romans 11 verse 22, sabi dito, masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahuhulog, datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa Kanya. Sa Kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, no? Ayan, sabi dito sa English po, no? Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. So clearly, no, the word of God states or tells us that no po, kailangan po natin no na or meron talagang no po, kumbaga ang Diyos no po ay hindi natin pwedeng sabihin lagi na ano po, God is love, without really knowing what God's love is. Ano po, sabi nga lagi nababanggit ni Pastor, no, God is love, therefore He must hate. No, so He hates sin, no, He hates any unrighteousness, ungodliness, sabi sa Romans chapter 1. No po, so yun mga to na po sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ano po na itama tayo sa ating mga maling pananiwala po. Now, okay, going to verse 23, yan sabi dito sa Romans sabi sa kaninang binasa natin sa Acts po, sabi sa kanila, yet they are very religious, no? So 17 verse 23. Okay. Sabi po dito, um, for as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare unto you. Yan, sabi po dito, no? Sabi dito po, no? Worship without knowledge is ano po, still idolatry, no? So, um, kahit na para sa atin, na po, we are very sincere with what we do, na po, let's say with singing, praise and worship, or anything that we do that we think we are genuinely doing, na po. But if it is not according to God's truth, that is still not worship, and that is not acceptable to God. Na po, Romans 12:1 and 2 kanina na po nabanggit natin. And sabi sa John 4:24, no? God is spirit, therefore we must worship him in spirit and in truth. So any traditions or any practices outside the word of God, no, we cannot say na it is worship. Ipo. So, and mm,
For example po, no, di ko lang alam kung iba sa inyo po, may mga nakapanood na merong ibang mga churches na po ay nagpa-practice ng, for example, bringing their crops na po, yung kanilang mga or anything, fruits, vegetables, mga ani na po, mga hayupan, dinadala sa loob ng church. For some reasons, we do not know. No, but do we really know, sa pamamagitan ng mga bagay na yon ay ito ba ay, kumbaga, do we try to know ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos sa mga practices na to? Ito ba talaga ay biblical? Na po, na po, okay. So, hindi maaring tayo ang magde-define ng kung ano ba yung worship na po para sa Lord. Okay? So, kung ito pa ginagawa nila as if they are giving sacrifice or yung katulad sa Old Testament, no? Um, Hebrews 10, Hebrews, no po, sa Hebrews po, no? Makikita natin diyan po na yung yung mga bagay na to po, for example, kung ini-imitate yung sa Old Testament na po, um, ito po, sabi po sa Hebrews chapter 9 verses 9 to 10, ito po ay ano po, ay temporary and ano po, just uh, shadow of things to come. Ano po, kumbaga ay kung ano yung pinapakita dito, kung ano yung gagawin ni Kristo, ni Jesus Christ, no po, na paglilinis sa atin, no po. So hindi tayo ang magde-define na po kung paano tayo mag-worship sa Diyos, kundi yung Diyos na po ang magsasabi kung ano yung katanggap-tanggap na pagsamba at papuri sa Kanya. Na po? So, now, sa verses 24 naman din po, no, nabanggit dito, sabi dito, verse 24, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Yan. So, from unknown God, no, Paul moved to the uh, part in which he will reveal or he revealed, no, that unknown God sa mga Greeks, na po. And saying na God is something or God is not hidden, no. He is the creator, no. He sustains us, sabi sa verse 26, na po, 24 and 26, and uh, we have our existence because of God. We are created, no, by God. So, um, kumbaga ang Lord po, no, ang Diyos, yung totoong Diyos, hindi siya yung katulad ng ibang iniisip ng mga tao, personal relationship sa tao, no? Or hindi siya pwedeng magkaroon ng personal relationship sa tao, no? Um, okay? So, okay. Hey, meron rin po no na ang mga Greeks na paniniwala na po na meron ding paniniwala po no na ang mga Griego na po ay may paniniwala na di ko lang po alam kung nabasa niyo po no. They have this belief na pagpapakain or feeding, sustaining, sustaining or paghahain no ng mga handog na po. And sabi dun po sa na research ko, na nabasa ko na parang 'pag hindi ginagawa yung mga bagay nito ay nanghihina yung Diyos nila, kumbaga, na po. But Apostle Paul na po clarify that God is not ano po, dependent on human hands.
God is self-sufficient. He is God, no? Even before we were created, siya ay Diyos na, no po? At hindi siya depende sa tao, no? He has his own mind. He is God. Okay? So, um, he corrected, no, yung thinking na mga na thinking or and belief ng mga ganito ng mga tao, no? Um, okay, so ang pinag-uusapan kasi natin dito ay yung nag-iisang Diyos, makapangyarihan ng Diyos na hindi nakikilala nila, no po? So, it's like Paul is saying, no po, God doesn't need yung mga bagay na binibigay natin sa kanya, no? In fact, we have a greater need for God, no? And we cannot supply anything for God, okay? Because He's the one, no po, supplies everything for us, okay? So, yan, okay? Ang weird naman, no po, na parang yung ganong belief na yung Diyos nila ay nanghihina, no po, kapag hindi ginagawa yung mga bagay na to. Po, para siya kung iano po natin, ita-translate natin siya na po sa ibang belief ng mga Christians. For example po, no, yung kino-correct sa atin nito, yung pananiwala na we can earn God's favor by ano po, service po or performance, no? Kapag ginawa ko 'to, ma-earn ko yung favor ng Lord, no? Po, hindi siya gano'n, no po. Katulad din po ng kapag gumawa ng mas maraming mabuting mga bagay, na po, the more chances na po ako ay maliligtas, ako ay mapupunta sa langit. Hindi po siya gano'n, na po. Apostle Paul also, no, sinabi niya sa Ephesians 2:8-10, na po, we are saved by grace through faith so that no one can boast. So hindi tayo ang mag-earn ng ating salvation. We cannot earn, no, our salvation. We cannot earn our way to heaven. It is only through Jesus Christ alone. Po, faith in Jesus Christ alone, no? So, hey, okay. So now another belief po, no, ng mga Athenians na po is that they believe they are superior. Na po, yan sa verse 26, sabi dito, no po, and ito sinabi ni Paul, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. So Paul is saying, no, we are all created by God. We came from the same, no, source, which is God, okay? From Adam, okay? So, unlike nung paniniwala ng mga Athenians na po na they were superior, no? They have this quote saying they're born from their own soil. Yan, yung term na yan, no, na kumbaga they take pride on who they are po. So Paul, no, uh, si Apostle Paul na po, kini-clear sa kanila na they cannot take pride on their ano po, on the group they belong, or kung sino man sila na po, they cannot brag about their race, no? Sabi nga po sa Romans 10:12-13, sabi dito, for there is no difference between the Jews and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? So walang Griego, walang Hudyo, walang Filipino, walang taga FOM lang, no? Ang masasave, no?
Kumbaga, hindi tayo masasave na po through affiliations, hindi tayo masasave through doing or belonging to a group, no, but we will be saved na po, and we uh, uh, tayo po ay maliligtas na po sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus po. And Paul saying this, no, wala tayong pwedeng ipagmayabang kung sino man tayo, kahit sabihin natin na tayo mananampalataya. We are just all ano po, recipients of grace po. Okay, so okay. Okay, so last next po, no, sa verse 27, they should seek the Lord if haply they might feel after him and find him through though he be not far from every one of us. Yan. Okay? So, yung iba kasi nga, no, may paniniwala na ang Diyos ay malayo, no, ang Diyos ay hindi naabot ng tao, no? So, um, Paul is saying, no po, na we are created by God po, with the intention for us to seek him, po. So, hindi totoong malayo ang Diyos, na po. Siya po ay nagnanais na tayo ay ano po, magpakumbaba, no? Sabi ni Pastor Amir na nakaraan, no po, sa Romans, no, na it his kindness or God's kindness leads us to repentance. No po? So totoo ang Diyos ay kataas-taasang Diyos, no, but he can be, no po, very personal to us, and he is inviting us, no, to have a relationship with him. So we must respond to that invitation, no po, na nakilalanin talaga siya, makilala siya kung sino siya at ano siya bilang Diyos, at ano yung ginawa niya, no? And he he made a way, no po, para makilala natin siya. So basahin po natin sa John 1:14, sabi dito, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Okay? So, siya na Diyos na po ay nagkatawang tao, no? Hindi lamang para makita ng tao, no po, kundi para ano po, para maunawaan din natin, makilala natin ano, sino at ano yung kanyang mga ginawa para sa atin. Para po personal, na po, hindi man physically nandun tayo, but through the scripture, no, through the sabi ni pastor, no po, yung manuscript, no po, through the witnesses, no, nung mga nauna sa atin, no, nung mga apostles, ay makilala natin ang Diyos ng personal, no, at tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Apo. So, sabihin po, to be personal, or to have a personal relationship is more than just ano po, more than just going to church, reading the Word of God, no, but really living, no, for His glory, no po. Kasi kung talagang naunawaan natin at nakikilala natin ang Diyos, no po, we will be careful how to live our lives, no, making sure that we honor Him as God, as our Lord and Savior. Kumbaga, kapag nalaman natin na tayo ay iniligtas na po sa kapahamakan, okay? How kung tayo ay iniligtas? Sabi po sa very popular verse na po, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have an everlasting life. So, how
a man who is grateful should live his life? Paano po? Sabihin niyo po. Paano tayo dapat mamuhay kung talaga tayo ay grateful sa Lord? Po. And kung talagang sinasabi natin na po na tayo ay nakakakilala at may relasyon sa Diyos. Po. Okay, sabi po sa Romans po 1, basahin po natin. Ah, ah, okay. Yan. Verse 19, sabi dito, because that which may be known of God is manifest in them. For God hath shewed it unto them, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Okay? So, hey po, God made a way, no, para makilala natin siya. Po, not only sabi ko nga po sa mga taga-Dulong Crusher po, no, na yung ating pagbibigay pasasalamat at papuri sa Diyos, pagluwalhati sa Kanya, ay sabi dito po no, sa Romans chapter 1 no po, ay ang nararapat na ibigay natin na papuri at pasasalamat sa Diyos ay kung paano no po, kung paano ba dinidefine ng Lord yung papuri at pasasalamat. No po? So, hindi pwedeng tayong magde-define noon po para sabihin na ito na yung papuri ko at pasalamat ko sa Panginoon, no? So, God revealed himself, no po, ah, para ano po, mas maging personal siya sa atin po. So, hey, hey. So siya na po no, yung gumawa ng kaparaanan po para makilala natin siya po. Um, eh, so hindi hindi po para tayo ang kumbaga sa sa ating kaparaanan lamang po natin pupurihin at pasasalamatan ang Diyos. Ano po, kundi kung paano ba tayo or kung ano ba kumbaga kung ano yung pagkakakilala natin sa Diyos, yun kasi yung magiging paraan kung paano natin siya mapapasalamatan. And kung mali tayo ng pagkakakilala sa Kanya, mali tayo ng way ng pasasalamat at papuri sa Kanya. No? Sabi nga nung isang ano po, nung isang preacher, sabi niya, ito po, sabi dito, yan, sabi dito ni sabi po dito, the greatest hindrance to the gospel is not atheism, but the assumption that people already understand and believe it. No? Saying na we already know God, no? And we already know the gospel, no? Is really a very dangerous thing, no? Kasi sabi nga, kung hindi naman ito nakikita sa atin, no? It's as if we do not know God. It's as if we do not really know the gospel, no? Okay? So, okay? So, huwag tayong gumawa no po ng imahe ng Diyos na hindi naman naaayon no sa kung sino ba talaga at ano ang Diyos, no? And that is in itself idolatry. Not maybe kumbaga hindi man tayo gumagawa ng mga gawa sa ginto o sa pilak, pero gumagawa tayo ng pag-iisip, paniniwala o naniniwala tayo sa mga bagay na tungkol sa Diyos na hindi naman talaga siya, no? For example, these days, maraming mga paniniwala ang mga tao, and they believe they are wise, or we believe we are wiser, no? Lalo na yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, no? They have their own definition of, let's say, sin. They have their own definition of
um, they have their own definition of um, kung ano yung tama at mali, na po. So, paano tayo makakatulong sa kanila na po, um, do we just ano po, disagree with them, gano'n-gano'n lang, na po? And if we will disagree with them, paano? Paano natin matutulungan sila na maunawaan na po at maitama sila na po? Ah, 'Yun pa rin po ay sa pamamagitan na po ng masusing pag-aaral na po, taimtim na pag-aaral 'no, ng salita ng Diyos 'no. And we cannot, uh, win souls 'no, kung unang-una mali tayo ng pagkakakilala sa Diyos at mali rin yung ating pamumuhay or hindi rin kalugod-lugod ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos, po. So, hey, so, um, bilang pagtatapos po ano po, sa gabing ito ano po, ang paalala sa atin ng Lord na po ay mas kilalanin pa siya, ano po, at i-assess yung ating mga sarili kung yung mga pinaniniwalaan ba natin about sa Diyos or about sa iba't ibang mga bagay na po ay naayon sa kanyang salita at naayon sa imahe or sa image na kung sino ba ang at ano ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita po. At kung tayo man po ay magkakaroon ng opportunity na po to preach the gospel, no, it's better na right now we are already preparing for that one chance or for that specific chance, no, or many chances or opportunities na i-open ng Lord sa atin po. Katulad rin po no nung kasi marami talagang tao na hindi nakakilala sa Diyos at sabi nga no po, ah, maraming aanihin pero kokonti ang mga ani. So we need more workers, laborers na po, para mas ipalagana pa at mas marami pang tao ang makakilala sa Diyos po. At yun lamang po at maraming salamat sa inyong pagsama sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito sa pagsama sa amin. At salamat, Lord, sa patuloy mo na pangunguna sa bawat sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong i-burden yung aming mga puso ah, sa sa patuloy, Lord, na um, makilala ka ng mga tao na nasa aming paligid, kung sino ka at ano ka, at kung gaano naging personal ka sa amin, Panginoon, bilang Diyos, bilang hindi lang Lord bilang provider ng aming mga pangailangan, kundi bilang ah, manliligtas, no? Or tagapagligtas ng aming kaluluwa, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, tanggalin mo lahat ng takot, pagdududa, kundi bigyan mo kami, Lord, ng katapangan, karunungan para maibahagi ka sa iba, Panginoon. Maipakilala ka sa iba at maging personal ka, Panginoon, sa kanila kung gaano ka or kung paano ka nagiging personal sa amin. Maraming salamat at dalangin po namin, Panginoon, na ikaw, Lord, ang patuloy na for the opportunity na pinagkakaloob mo sa amin, sa bawat isa na gumaganap sa gabi-gabi, Panginoon, na nagbabahagi ng iyong salita at maging sa mga tao, Lord, na nagtatag, nagiging bahagi, Lord, at gayon din, Lord, sa mga nakikinig
na po, na aming kapamilya, katrabaho, kaklase. We pray, Lord, kami, Lord, na ready to answer their questions, Lord, about the hope that we have in you. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, po, maraming salamat po na po sa bawat isa sa pagsama po sa atin sa gabing ito po. At nagako po tayo ating shout out na pinakahihintay ng marami. Yan, wait lang po At ako po ay mag-check ng yan. So po ayan, hello Sister Denny Rose. Hello sa tayo. Nakikita ko na very masipag kang magtag. Yan. So, ito na ang ating mga shout-out na gabing ito. Ready na ba kayo? Yan. Okay. So, ito po. Shout-out po. Yan. Sa mga actively na nag-tag po. Ito po yung mga taggers natin at viewers for tonight. Yan. Brother Jerry, Brother Chris, Sister Jenny Rose, Sister Christine, Pastor Mirna, yan po, Matipolo, yan, Brother Jeff Alvisa, Sister Jubilee Vesmanos, Sister Shirley Lancaster, yan, Brother J.R. Kadag, yan po, Sister Leah Joy Salisi, salamat po, and kay Sister Anna rin po na nag-inform sa akin sa gabi ito. Salamat po sa inyong assistance for today's video. And po sa and sa team behind na po ng Speak Life. Yan po, La Pastora Mirna, sa ating mga tech na laging mga junior youth na ginagamit ng Lord rin to serve sa pamagitan ng kay mga behind the scenes, hindi lamang po sa Antipolo, yung mga atin pong tech and coordinators from different churches, sa Badian, Tapel, Duran, salamat sa inyong pagtulong. This wouldn't be possible kung wala yung tulong niyo rin po, So, we acknowledge your help, tech, and mga ating mga youth, yan, shout out rin po kay Sister Weng Reyes, Susan Fernandez, yan, mga taga BS Japan. So, shout out sa inyo, magandang gabi. Salamat po sa inyong laging pagtuto kay Brother Ronald. Ayan, magandang gabi. Napanood ko po yung inyong Speak Life na nakaraan and we're very blessed sa inyo, sa inyong pamilya. Brother David Ching, yan. Sister Betsy, hello po sa'yo, dyan. Paingatan ka ng Lord sa Morocco. Ganyan na rin po kay Brother Ryan Caseroman, Sister Janet Dalumpines, Sister G Lahoy Dalumpines, Brother June and Sister Jing Ropio, Sister Hazel Ann, salamat Lai kanina sa pag-communicate. Yan, isa yan sa mga active nating kung nakikita nyo po, active na nagme-message, nagpapaalala. Salamat Sister Lai, God bless you. Brother Domson, Sister Leah, Brother Domson Paraiso, Sister Leah Floron, yan, at ang akin pong mga kapamilya sa Dulong Crusher, yan, FOMDC, yan, so, Sister Fatima, Imang, kamusta na? Nandiyan ka pala. Dahil, nanood ka ngayong gabi, ito ang palakpak para sa'yo. Si Imang lang yung may palakpak. Yan. Yan, salamat din po kay Sister Althea Malakas. Alam ko taga Burias ito po, Hello po, Sister Althea. Maraming salamat sa panonood. Sister G. Ayan. So, Sister Virgiline Kitay,
Sister Vicky Flores, Brother Alfred Benitez, Sister Lois Ching, Casey Tibay, yan. Yan. Po, syempre po para po sa ating mga pastors. Yan. FOM Piuderan, Pastor Carl, shout out ko sa'yo. Sa ating pastor sa Badian, Pastor Bong Flores. Ayan, sa FOM Tapel, Pastor Vicente and Vicente Salisi and Pastor Berting Salisi. Hello po and magandang gabi. Salamat. Kay Pastor Al sa FOM Kanumay, Garias po. Hello po, salamat po at ingatan ka po dyan lagi ng Panginoon. FOM Maine, ayan po sa panguna ni Pastor Aldwin. And Alvin Ching and si Pastora Mirna, yan po. And yun din po, shout out sa ating mga outreaches and mission stations. Mendoza, Pinagmisahan, Veterans, Padilla, Tanayon Dinangonan, Cubao, and Burias. And yung mga outreaches din nyo po sa Bicol. Yan. So, okay. Okay, so again po, maraming salamat sa bawat isa. Drum roll po para sa inyong lahat. Yan po, maraming salamat and muli nyo po kaming samahan na po bukas sa day 65. Wow, ilang days na lang na po. Papalapit na tayo sa ika-100 araw ng Speak Life. So ang atin pong speaker for tomorrow. Drum roll muna. Yan. Yan. For Speak Life Day 65, makakasama natin si Pastor. Ulit, drum roll. Si Pastor Carl. Ayan. So, antabayanan nyo po and patuloy po tayong tumutok sa atin pong Speak Life. Suportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Sabi ko nga po sa mga taga-Ludong Crusher, kung hindi man tayo sa ngayon pa ang nakakapag-share ng salita ng Diyos sa ating mga pamilya, let's take this opportunity po para makapakinig sila ng salita ng Diyos na po, na magbabago ng buhay at ng pag-iisip ng bawat isa na po, sa pamamagitan ng pagtatag sa ating mga invites. Imagine isang tag lang na po, tapos marireach na natin sila and hopefully pag-pray natin na mapanood nila na po. Maraming salamat po. Again, magandang gabi sa inyong lahat at again po, ako po si Pastor Jay para po sa Speak Life Day 64. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you po sa inyong lahat and God bless you all.